Tumungo naman po tayo dun sa kaganapan po sa Israel. Yung gera po doon sa gitnang silangan. Ayan, bakit nga ba ang United States ay patuloy o hindi nagwi-withdraw po ng kanilang pagpanig sa Israel? Kasi nga po, pinanghahawakan ng United States ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Ayan po. Si Abraham po ay nagkaanak ng o naipanganak niya si Isaac at si Jacob, kung saan si Jacob po ay tinawag nitong huli na Israel. Ayan po, mababasa po natin yan sa Genesis 12:3. Ayan po nakalagay, "And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of the earth be blessed." Ayan po, kaya nga po hindi nagwi-withdraw ang United States upang kampihan ang Israel. Kasi yan po, yung mga pangako po na yan. Kaya po tayo dapat i-bless din po natin ang Israel. Ayan mga ka-hunters, magandang araw po muli. Ayan, napakahirap talagang maghanap ng mga barya ngayon. Kasi yung iba nga, medyo itinatabi na nung iba. Ayan. Sige, silipin na po natin isa-isa mga baryang ito. Ay, ito po ay, yan, focus ko lang po Ito po yung 2019 na round na ang expected ko baka magkaroon pa na ito na o baka nakagawa pa ang Bangko Sentral ng may taong 2021 nito. Yan po. Ito po ay 2019 na kung saan ito po ay yung reverse frost. Yan. Sobrang na po, hindi na siya gaano kumikinang. Try lang natin. Pero yan. Yan, kahit pa paano, meron pa rin po siya shadow ng pagka-frost. Yan. Ito. Yung maputi-puti po niyan. Pag ginagalaw po, umiikot siya. ang hinahanap po ngayon, ito yung bagong logo po, yung bagong emblem ng Bangko Sentral, yung eagle na nakabukay po, yung pakpak. Okay, next po tayo. Ito naman po ay yan, 2018 po, 10 piso. Yan, ito po yung makikita natin dito. Marami na po ako nito. Yan, class die error po. Hindi natin batid kung ano ang nangyari dito. Minsan may reverse pa po yan dito. Yan ito pong maliit na to. Kung susuriin lang pong mabuti dito po. Kung susuriin pong mabuti yan, makikita po natin yun dyan. 2020. And next po tayo, mabilisan lang. Ito pong, ay, bakit ito ulit? Tinaw nyo po yung kanino. Yan yung pros po. Yan Okay, ito naman po yung 2020. Ayan, nakakuha ako ng error. Ito nga po yung double punch po. Ayan, sa mata. Ito, maganda-gandang halaga po nito. Pwede nating ibenta ito. 1.5 po. 1,000 up to 1,500. Ayan.
error po. Obverse error. Yan. Yan, bago pa po 2020. Oh. Panahon pa ni Duterte yata ito na i-printa ni late president. Hindi pala late, sorry. Ex-president pala, sorry. Ex-president Duterte. Ayan. Yan o, double dye po yung mga ka-hunters. So, tingnan nyo po. Double punch pala. Yung mata nyo, yung mata niya po nagka-doble. Tapos taon pa siya na 2020. Yan, baka sakaling sana yan, mga hunters, makahunt din po kayo ng error na ganito. Yan, pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga hawak na meron ako. Para na sa ganun, silipin nyo rin pong mabuti yung mga bariyang nakukuha nyo o natatanggap nyo o na isusukli sa inyo. Okay po. Kung palitan, kung siyempre mga buyer, hindi naman lahat mahal bumili. Yan, tanggapin na natin katotohanan na ganyan. Okay, yan. Maraming pong salamat muli at yan. Muli kong palaala, magbasa po tayo ng Biblia. Yung King James po or yung ang Biblia nirelease po noong 1905. Wag po yung mga bagong ginawa nito mga 19th century, 18th century. Yung sa English po, yung King James na English po, yung mga 1611 po. Sa Tagalog naman po, yung inirelease noong 1905, 19th century. Wag yung po yung mga bago-bago na. Kasi marami na po silang binago sa mga salita na yan ng Panginoon. Iba-iba na po ang paniniwala ng mga tao. Okay? Bye-bye po sa inyong lahat. God bless you po.